napakadakilang hagpal sa bawat isa at sa napakadakilang mong pagpapala sa likod ng aming mga kakulitan, Panginoon. Hindi ka nagkulang sa amin. Pinuno mo ng iyong pagmamahal. Pinuno mo kami ng iyong habag. Salamat, Panginoon. Kaya nararapat lamang kami kay purihin at sambahin.
luwalhati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati ang pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord, itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, iyong anak, Ama. Go. Ano ba? Hindi ko pa alam. Ako na ba? Hello, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Mapagpalang umaga, good morning! Good morning! Okay, dapat pagkaganyan, palagi tayong masigla because we are praising, we are glorifying, we are adoring. Sabi nga sa awit kanina, itataas palagi ang ngalan mo, luluwalhatiin. So we should always be proud, we should always be happy during Fridays. Kasi ito yung pagkakataon na i-glorify, pasasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Amen! Okay, God is good? All the time! All the time? God is good! Ano mahina? All the time? God is good! Okay, very good. So, bago tayo magpasimula sa ating mensahe ngayon, ay samahan niyo muna akong manalangin para guide po tayo. Okay? Let us all stand, mga kapatid. Inanyahan po ang lahat na magsitayo. Let us all bow our heads and remember that we are in the holy presence of our Father God. Almighty Father, we praise, adore, and glorify you for all the blessings that you have given us and continuously pouring upon us. Take possession of us and direct all our thoughts, words, and actions that may we be pleasing to you. Grant, O Lord, the blessings of your wisdom. Bless our parents, brothers, sisters, friends, and even our churchmates here and lahat po ng mga tao sa mundo. Panginoon, sa oras na ito ang unang pagkakataon ko na maging mensahero. Nawa po, O Lord, ikaw ang magsilbing wisdom, ikaw ang magsilbing utak, ikaw ang magsilbing salita, ikaw ang magsilbing bibig ko sa araw nito at ikaw din ang magsilbing puso ko, O Lord. Sabi nga po mo sa iyong salita, do not lean on your own understanding. Hindi pa ako nananahan sa sarili kong kaalaman. Kayo po ang mamumuna sa likod ng po ako, Lord. Panginoon, nawa po'y sa lahat po ng mga salita na lalabas aking bibig ay magrema po sa puso ng bawat isa sa amin, O Lord. Nang sa ganun po, sa paglabas po namin dito sa aming panambahan, ay maisabuhay namin po itong mga salita na iyong ibinahagi po sa amin. Itinataas po namin ito sa iyong matamis na pangalang Jesus. Amen. Amen. Laksa naman. Amen. Amen. So good morning po sa inyo lahat. Kamusta po? Nakapag-almusal na ba tayo? Amen! Alright. Nakapag-almusal na po ba yung ating mga spirito? Were you able to come across with one of the verses ng Bible, which is the food of our spirit? Okay, so the reason why we are here is para magkaroon tayo ng pagkakataon. No? Sabi nga sa kasabihan, kung ang mga bihikulo, ang mga equipments kailangan ng gasolina o langis para mag-function, di ba? So tayong mga tao, kailangan natin ng pagkain para maging productive, para din mag-function. So kailangan din ng ating spirito ang ano? Kuya, ano kailangan? Pagkain. Okay, pagkain ng ano? Salita ng Diyos. Okay, so kailangan ng ating mga spirito ang
ang salita ng Diyos para magkaroon ng ibayong kalakasan. Amen! Amen. Hallelujah! So, without further ado, let's dive in dito sa ating mensahe. Okay, so you can see there. Anong nakita niyo doon, mga kapatid? Good and bad angel. Okay, so meron doon dalawang tao. Okay? So palagay niyo, ano kaya yung topic natin ngayon? Okay, wise guess? Any among of you, mga kapatid? Okay, as you look at it, this is my springboard. Merong angel. Paano sila may pakpak actually, right? Okay, the devil. The other one is devil and the other one is angel. Alright. So, ayan. Ayan. So, meron tayong old and new. So, i-decide kayo kung ano kayo dyan. Is it the new Christian or the new creation or the old creation of God? Alright. So, the topic that we will be discussing today is all about that. Diyan lang iikot ang ating word or mensahe or message for today. A new creation, living the transformed life. Pag sinabi natin transform, it is an extreme change. Iba ang transform sa reform. Okay? Extreme change. Complete change. Alright. So, itong ating paksa nito will be divided into 6 parts. Una ay yung introduction, of course. Kailangan natin malaman kung ano ba yung power ng transformation. How we become strong based on the said term which is transformation. Nagigets niyo ba po ako, mga kapatid? Kalawang bahagi na ating pagtatalakayan is understanding in Christ. Paano ba natin makikilala si Kristo bilang mga born again natin later? Then, ang ikalamang bahagi is living as a new creation. Paano kaya tayo mamuhay bilang mga bagong creation? Bilang mga bagong mananampalataya? Bilang mga bagong believers who believe and trust Jesus as our Lord. Amen? Amen. Do you trust and believe Jesus as your Lord? Amen. Ang hina. Amen. Yung, laksan nyo naman para maraming biyaya. So, sabi sa aklat, okay, as per the Lord says, in 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ano bang sinasabi dito? Yes, Kuya David, if you want to read, would you mind to? Therefore, if anyone Masasabi nyo bang bago na ba kayong creation? Namatay na ba ang luma niyong pagkatao? Behold, sabi. Ano bang ibig sabihin behold? Look. Look. The new has come. Ikaw ba? The new has come na ba? Alright, Tagalogin natin to. Kaya't kung ang sino man na may Kristo o na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Hindi ibig sabihin, tayo ay isinilang muli physically. We have the spiritual revert. Okay? Kaya nga born again tayo sa ating pananampalataya. Okay? Ang luma ay lumipas na. Yung lumang ikaw, dati hindi mo kilala si Kristo, ngayon nakilala mo si Kristo, kaya born again ka na. Because you have a strong faith in God, because you truly accepted God in your heart. Amen? Amen. Marinaw mo ba? Okay? Ang bago ay dumating na. So tayo na yung mga bagong creations of God. Tayo na mga bagong born again na tinagwin na natin. We already cast out all the worldly desires that we were doing then. Ngayon ay faithfully and spiritually desires ang ginagawa natin. Amen? Amen. Ang hina, parang ako lang yata yung nakakarinig. Amen? Amen. Pag kay Lord, dapat laging malakas, no? Malakas yung ating boses kapag tayo nagbibidyo, okay, di ba? Dapat mas malakas kapag tayo ay nagsasalita at sumasagot, lalo na ang pinatutungkulan ay ating Panginoong sa Kristo. Amen? Amen. Alright. So, para mas malinaw ay, let us discuss this into fragments. Okay? It's not a phrase, a fragments. Therefore, if anyone is in Christ, ano bang sabi dito? Yes, Kuya, would you mind to read? Sino dito ang magandang boses? Araman, would you mind to read it?
This phrase highlights the crucial connection between a person's relationship. Hinaan gusto para maintindihan. This phrase highlights the crucial connection between a person's relationship with Christ and his transformative experiences. Very good. So ano pong ibig sabihin ng praise na to? Highlights. Di ba? Pag sinabi natin highlights, something that entices us. Something that persuades us. The crucial connection. Pag sinabi natin crucial is a very important connection between a person's relationship, your relationship with our Christ, Jesus, and your transformative experiences. Ano bang mga pagbabago nangyari sa buhay mo mula nang tinanggap mo si Kristo? And that experience serves a purpose. Kapag walang purpose, yung pagkakilala mo kay Kristo, then you are nothing. You are valueless. You are senseless. Did you get? So once you accepted Jesus in your life, of course, it should not only be manifested the way you say words, but also it will be seen on your actuations and gestures. You should walk by your faith. You should act on what you are preaching. Malinaw po ba yun? Amen. Okay. He is a new creation. No, bago na daw siya. Sa anong paraan? Through medicine ba? Through science ba? Medical ba? Ano bang creation ang sinasabi dito? Okay, get. Okay, praise God. Hallelujah. This indicates a radical change in a person. When we said about radical, anong pagkakaintindi doon? What is your understanding about the word radical? Immediate, sudden, extreme. Change in a person's identity and being. Instant, constant. It's not constant, but instant, extreme change. Total transformation, not reformation. Hindi kayo sinurgery ha? Yun ang reformation. Transformation is within. Okay? Reformation and transformation is perfectly different. Okay? Signifying a fresh start and move away from our previous life. Kapag we casted out natin yung mga dati nating mga gawi at nagkaroon na tayo ng malalim na pagkakilala kay Kristo, then we are Amen. nakuha po. Next. This kind of change is especially associated. Pag sinabi ng associated ay karugtong kadikit ng kasama, very good, Roxanne, with evangelical Christianity. Ano bang ibig sabihin ng evangelical Christianity kaya? Sige nga, yung ating mga magagaling sa Sharing the Bible. word of God. Very good, Kuya. You are sharing the word of God. You are trying, or we are doing our best to inviting souls to come closer or get closer to our Christ Jesus. Amen. Is it clear? Malinaw po? Yes. So it signifies a personal decision. Personal nating decision yun to accept Jesus Christ and Lord and our Savior. Diba? Hindi yan itinulak sa iyo ni Kuya Devin. Uy, tanggapin mo si Kristo. No, no one forced you to accept in Christ in your life. It is our personal intention. It is our personal decision. Accepting Christ as our Lord and Savior. Am I coming across sa inyong mga puso, kapatid? Amen? Amen. Praise God. Desires ngayon, ang desire mo ay kung paano ka maglilingkod kay Kristo. Ayan ay sa pamamagitan ng pagiging mabuting mga anak niya. Tama? Na palaging sumusunod sa kanyang mga utos o decree, and you will spread that to your brethren, ating mga kapatid. Amen? Amen. Malinaw ba? Amen. Okay, pasensya na po ha. Medyo mahaba yata magturo si Maestro. So the old has passed away. Ano bang ibig sabihin kaya nitong the old has passed away? Yung matatanda ay namatay na? Ganun ba yun? Yung luma. Ano nga atin? Lumang gawain mo. Old way of life characterized by sin, kasalanan,
and separation from God. Of course, sinabi ko nga kanina, ang naglalayo sa ating Panginoon ay ang ating kasalanan. If we always think of worldly desires, sabi nga ni Kuya Carlo kanina, the lust of flesh, the lust of what? Sight, and the lust of life. Kapag meron tayong ganyan mga lust, yan po ang naglalayo sa ating Panginoong Kristo, because we are after sin. Hindi doon sa mga makadiyos, makataong pananaw sa buhay. Amen. So yun, dapat mawala sa atin yun para mailayo tayo o makalayo tayo sa kasalanan. Kasi yung kasalanan yung naglalayo sa ating Panginoong Kristo. Yung ating connection to our Father God. Clear po? Clear. So, this is no longer relevant or applicable sa ating mga Kristiyano. Dapat bilang mga Kristiyano, tinanggap mo si Kristo, yung mga worldly desires na yan, nakakadulos sa iyo ng pagkakasala, ay dapat nawawala na kasi born again ka na. Amen. Kristiyano ka na mon. Kristiyano ka na ate. Kristiyano na kayo, so dapat hindi na nagre-reflect sa inyo ang ganong mga manifestations. Hindi yung pagkatapos lumabas dito, magpupunta kung saan magchichismisan. It's not good to tell about the life of other people. If you are doing communal literature, sinasabi ko, gumagawa kayo ng story against anyone else's, then you are committing sin. And that's not acceptable to our God. Amen? Amen. So dapat hindi na worldly. Ang lumalabas na sa bibig ninyo ay kung paano kayo makakatulong sa kapwa nyo, kung paano kayo magiging magandang ehemplo sa inyong mga kapatid sa pananampalataya, more so doon sa ibang tao na you are trying or doing your best to bring them to Christ through evangelization. Amen. Amen. Malinaw po ba? Amen. Okay, behold, declare, ang sabi dito, look, all things have become new. Become new na ba tayo? Amen. No, kayo makakasagot niyan. I cannot say it. I cannot answer that. Pastor John cannot answer that. You yourself. Kayo ang makakasagot kung kayo pa ay nabuhay na. So this statement declares that everything has been changed. Pag sinabi natin everything, kahit 1% ng kasamaan sa iyo, wala na. Everything hindi naman sinabing something. Right? Something has changed. Everything has changed. Including your personal relationship with God. Your identity. Hindi yung magandang lalaki ka lang panlabas, that within, sobrang kasama ka ng ugali mo. Ang iniisip, paano ko makakamanlamang. Iniisip mo kung paano ko ito mahisahan. Iniisip mo paano ko ito manadaya. It's not that. Including your identity as a Christian. And what serves in you, your purpose. To be God's weapon in spreading His word para mabago, malipol ang masasamang mundo. Amen. Yun ang ating purpose. Yun ang dahilan bakit tayo kinuha ng Diyos para maging anak niya, naniniwala sa Kanya upang magamit ang ating mga faith, ang mga gift na binigay sa atin para makapamalakaya ng salita ng Diyos at hubugin ang mundo sa katuwirang tama. Tama ba yung pagkatagalog ko? Amen. Praise God. Next. Okay. Doon pa lang ha, introduction pa lang to. The power of transformation. Ano ba yung power ng transformation sa atin? Transformation and reformation. So sabi dito, the power of transformation, consider the metamorphosis. What is metamorphosis? Sino magaling dito sa biology? What is metamorphosis, mga kapatid? Very good. What? Very good, ate. Normally, the life cycle of a caterpillar into a butterfly. An outward manifestation, yung nakikita mo sa kanyang panglabas na appearance, okay, of your inward change, pagbabago sa iyong kalooban. Paano ba nakita ng kapwa mo sa iyong panlabas na katauhan ang pagbabago mo sa iyong puso? Of course, corollary na yan, align na yan sa iyong utak. Kasi kung hindi mababago ng puso mo, kumaga magkakambal siya yung utak mo, yung isip mo at puso mo. It cannot be
tweaks with one another. Hindi siya pwedeng paghiwalayin. Am I correct? So yung inner mo, paano ba mag-reflect sa'yo? Paano ba makita? Hindi dahil sa makeup yun, ha? Born again na siya. Ang gandang babae niya. Bagong pagawa ng ilong. Hindi ganon. Kaya hindi ganon ang transformation ang sinasabi sa atin, no? So look at this. The life cycle ng isang butterfly. Mula sa pagiging egg, naging caterpillar, naging cocoon, hanggang mabago ang kanyang inner part into a very, very enticing na itsura. Diba? Maamong butterfly. Sana ganun din kayo. Maging maamong butterfly, hindi yung bubuyog na mungungo ng ungo. Nakakainis na tayo ngayon. Dapat hindi ganon. Okay? So, similarly in Christ, we undergo yun ang sinasabi. Yung profound. When we say profound, it is a heartfelt. Nararamdaman ninyo. Intense. Malalim. Okay? Na transformation that reshapes. Binabago ang inyong identity at purpose bilang mga mananampalataya and children of our God. Amen? Dapat maging butterfly tayo, ha? Huwag tayo maging bubuyog na chismis lang ng chismis, walang katuturan. Nakakasira tayo ng kapwa. Dapat butterfly na gusto ng lahat alagaan kasi ang ganda niya sa paningin. Hindi ka kaya ng bubuyog, sira ng sira, tapos tutusukin ka pa ng kanyang ano, may lason ba yun? May ano, diba? Ang sakit nun, huwag ganon. Huwag tayo maging bubuyog. Okay? Okay, number 2, understanding in Christ. Paano ba natin ma-understand? Paano ba natin kikilalanin si Kristo? Hindi ibig sabihin, born again na ako. Kilala ko si Kristo sa paanong paraan? Sa paanong paraan ka naging born again nga? Ay, di ba? Kilalanin natin si Kristo. Hindi pwedeng, born again ako, Christian ako, I know Christ. But how? In what process? What did you do? What manifestations did you do in order for the people to see and acknowledge you as Christian? Hindi mo pwedeng sinasabi ng born again ako. Hindi pwedeng mo sabihin, born again ako, pero sa puso lang. Wala naman sa puso. So, iba yun. Okay? So, paano ba mag-reflect sa atin si Jesus? So, being in Christ signifies yon. Ano ba yung deep? Ocean deep. Ano yun? Malalim. Personal union with Jesus sa panong paraan? Through our faith. Nasaan nyo nga? Faith. Ang hina naman. Faith. Paano tayo magkakaroon ng personal union with Jesus Christ without faith? Yung faith ang kailangan natin sa Kanya. Whatever circumstances, uncertainties, difficulties, trials, or problems that we are facing and experiences, we should consider that we are always strong because Jesus is with us. That is our faith. Amen. Oy. Amen. Kung may mga pinagdadaanan kayo ngayon, binili kayo ng mga girlfriend nyo, trust Jesus. Ibibigay ng Panginoon yung tama sa inyo. Huwag nyo silang panghinayangan. Amen. Kung nawalan kayo at ninakawan kayo, hayaan nyo lang yan. Ibibigay sa inyo yung Diyos ang diamante na nawalaan kayo ng ginto. That's how wonderful God is. He is our divine provider. Tama ba yung pastor? Diba? Ganun dapat. We should have a strong faith because that is our personal connection. That is our personal union with our God, Jesus Christ. Amen? Amen. Hallelujah. Where His death and resurrection become the foundation ng ating bagong pagkakakilanlan. Diba? Naniniwala ba kayo kaya nga sinabi, ibinigay ng Diyos sa kanyang buhay. Diba? Para magkaroon tayo ng bagong pagkakakilanlan. Ganyan kabuti ang Panginoon. No? Buhay. Samantalang sa atin, no? Hiraman ka ng konti, alam mo namang labis-labis sa iyo. Ang damot mo. Yan, mga Kristiyano. Try to share your blessings. Try and do your best to share your blessings. Diba? Si Jesus nga, binigay ang buhay niya para sa atin eh. Samantalang kayo, labis-labis yung pera ninyo, labis-labis ang biyaya sa inyo, ay mayroong isang naging naluna pa, gumawa ka ng paraan
para mabuhay ka. Hindi ganun. Be compassionate. As Christian, dapat meron tayong pusong mapagkumbaba, mapagmahal, at mapagpatawad. Amen. Next. Sabi sa Romans 6:4, emphasizes that through baptism, okay, we are united or unified with Christ in His death and raised to walk in newness of life. So, ibig sabihin, yung baptism, yun ang nag-unite sa atin. Kapag tayo ay nabinyagan na, kayo ay nailublog na doon sa tubig, okay, hinugasan na. Outcasted na. Na-wash out na natin daw. Diba, dapat ganun, diba? Outcasted na. Bago ka na eh. Born again ka na eh. In faith. Diba? Sa pananampalataya, dapat yun ang mag-manifest sa atin. The old has gone, the new has come. Tata? The old has gone, the new has come. Very good. The old has gone, the new has come. So, kayo ba? The new has come na ba sa inyo? Amen. Ay, wala? Bakit puro for the old? The old pa rin? The new has come na ba sa inyo? Amen. Oo, ganun. Pag hindi kayo magsalita, ay guilty. Huwag mag-guilty ha. Okay. Next. Examine your relationship with Christ. Okay. Examinin natin. Aralin natin sarili natin. Ano ba ang relasyon mo kay Kristo? Ate Jam-Jam, ano ba yung relasyon natin kay Kristo ngayon? Is it characterized by intimacy and surrender? Do we have intimate relationship with God? And by what means? Are we surrendering everything to our Christ Jesus Christ? To our Lord Jesus Christ? Are we? Sinusurrender niyo ba? Kahit yung mga kayamanan niyo? Amen. Kahit ang mga mahal niyo sa buhay? Amen. And lahat na meron kayo? Amen. Dapat ganun. That is the intimacy of relationship that we should have with our Christ Jesus. Reflect on how this union influences your daily life. Mag-reflect tayo. Magmuni-muni tayo. Tingnan natin kung paano ba nakaka-impluwensya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay itong union or connection natin with our God, Jesus Christ. Amen? Dapat mag-contemplate kayo. Tayo pala, mag-meditate, suriin, mag-cleanse. Hindi lang yung mukha kini-cleanse ng toner, ha? Ang puso nyo rin i-cleanse nyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ha? Hindi puro make-ups outside, yung ilalim naman, yung puso ninyo, ang dumi-dumi naman. Okay, dapat ganun, ha? Dapat kung maganda yung panlabas, you should also cleanse your heart and your spirit, and that is by reading His words and putting it into action. Amen. 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 Okay, the new creation, what it means? Bagong creation. So that is what we call the spiritual word, sinasabi ko. Okay, ipinanganak kayo sa inyong spirito. Okay, ha? Yun ang new creation, ha? Hindi tayo ni-create, nasanggol ulit tayo, kaya malaki tayo isip sanggol, hindi ganon. Hindi ganon, ha? Spiritual rebirth. So sabi sa John 3:3, highlights the necessity of being born again to see the kingdom of God. Dapat yan na maging goal natin. Dapat yan na maging purpose natin. Kapag naging born again tayo, ay mapapasa atin, hindi lang natin makikita, mapapasa atin ang kanyang kaharian, ang paraiso. Walang kasakitan, walang kalungkutan, walang mga problema. Lahat ay puro kasiyahan lamang. Magsisiawit tayo kasama ang libo-libo mga anghel ng mga makalangit na himno. Amen? Amen. Akala nyo, hindi ako nagbabasa ng Bible, ha? Nagbasa tayo ng Bible. Okay, next. This new birth is spiritual awakening that alters. Pag sinabi natin alters, naroon na. Nagpapabago ng ating nature, ng ating kalikasan. Kung ang kalikasan natin dati ay puro mag-inom, puro magkudroga, puro magsugal, puro lahat ng kawalang yan. Sorry sa term. Dapat babaero, lalakero, whatever. Lahat ng mga nature na yan, yung outcast mo na, diminish mo na, ibaon mo na, nung hindi makakasingaw, para ikaw ay maging magpatuloy bilang isang bago, newly born again. Amen. Sa faith, ha? Sa faith, hindi sa pagkatao, ha? Ha? Huwag yung ganyan ang utak na
35 na kayo, 45 na kayo, ang utak nyo parang 10 taon palaan, kumagdamdam. Hindi dapat gano'n ang isang Kristiyano. Amen? Amen. Amen. Okay. Okay. All things have passed away. Yan. The old refers to our former sinful nature. Yun, sinasabi ko, yung mga worldly, yung mga makamundong gawain, at yung paraan ng ating pamumuhay. No? Dapat kayo, wala na yung old. No? Kung tayo dating babaero, maglalakero naman kayo. Huwag naman ganon. Lalong sa kayo. Okay? Huwag lang ganon. Okay? Kung dati kayong lasinggero, dinagdagan nyo pa. Lasinggero na kayo, nagsugal pa kayo, nag-addict pa kayo. Hindi yun ang born again. Totally eradicate those worldly activities that you are doing once you accepted and have the personal relationship and union with our Lord Jesus Christ. Amen. Malinaw po ba? Okay. Okay. Through Christ, sabi dito, we are liberated. Ibang liberated to, ha? Baka sa inyo, liberated ako, wala akong pakalam sa inyo. Basta ako, nakashoot ako ng maiksig. Suot ko perfection. Liberated ako. No, it's not that one. You should be liberated from the bondage of our sin and its consequences. Dapat kapag tayo nasa kay Kristo na, liberated na tayo doon sa nagbibigis atin sa ating kasalanan at mga consequences ng ating kasalanan. Tandaan nyo mga kapatid, sa mga kasalanan ginagawa natin, salamat po kuya. Ako na, bago na talaga si kuya mo na, or transform. Di ba? Bigay ng tubig. So it's a gesture of Christ-like manner. Keep going. Tama ba kuya? Di ba? Praise God. Di ba? Consequences na naglalayo talaga sa atin. Tandaan nyo mga kapatid, sa bawat kasalanan na ating ginagawa, diyan tayo papaluin ng Panginoon. Hindi ka papaluin ng Panginoon kung wala kang kasalanan ginagawa. Kasi diyan ka magtatanda. Tama? Diyan tayo magtatanda. Diyan ako napalo eh. Sa sobrang kayabang ko sa sarili ko. Galing-galing ko dito sa sarili ko. Ang galing ko sa kung ano-ano. Wala akong pinaniniwalaan before. But when I accepted Jesus in my life, natuto na akong magpakumbaba. Natuto na akong makinig. Natuto na akong makisama. Pero before, I'm telling you honestly, no one can ever twist my mind. Kasi nga, mayabang ako eh. Hindi pa kilala kasi si Kristo. So kapag nakilala nyo, hindi naman suddenly magbabago. Mag-i-internalize kayo. Di ba? Mag-i-internalize kayo. Magko-contemplate kayo. Hindi ganun kadali. Hindi blink of an eye, di ba? May proseso tinatawag. Kaya nga process of transformation. A continuous process. Maliwanag ba ko yan? Okay. What it means, all things have become new, sabi. This encompasses or stipulated or embodied a renewed mind. Nabago na yung kaisipan. Kung puro dati ang iniisip mo yun, paano kaya magagalaw itong babaeng ito? Bayaran ko kaya ito para makuha ko? Huwag ganon. Huwag ganon. Paano kaya makukuha itong boylet na to? Bigyan ko kaya ito ng 2 gramo na itlog. Ganon. Diba? Huwag ganon. Dapat renewed na ang inyong isip. Na-transform na totally ang inyong desire. Kung ang desire nyo lagi last, yung desire ng last nyo at life nyo, yung gusto nyo kayo pinaka-full at pinaka-mayaman sa mundo, baguhin na yun. Mag-transform na tayo into a simple one in Christ-like manner and desires. To be a blessing sa ating mga kapatid. Whatever their denomination is. Hindi lang sa mga born again. Maging sa lahat ng mga denominations. Tama ba yung sinasabi ko? Siguro tama. God is speaking on my behalf. And a new purpose which is aligned with God's will. Dapat ganyan natin. Naka-align, nakalinya sa Panginoon yung ating purpose. Bakit tayo born again? Malapit na. Now we're now moving to the illustration. Try natin mag-guhit, mag-illustrate sa ating mga balintadao, sa ating imagination. Okay? Just as a person receiving a new identity, document, dinodokumento daw ha, legal proof, reflects their changed status. Ano
kaya yung change status na tinatawag na to? Tingnan kaya natin itong illustration na to. Ito ba kayo? Nagkaroon ng reformation or transformation from being old into a new one? Yan ba yung butterfly na dapat tayo? Bilang mga Kristiyano? Kuya Debbie? No. Dahil ito ay gawa ng siyensya, gawa ng medisina. Is a surgical beauty. Hindi natin kailangan ang surgical beauty para maging born again Christian. Amen? Kailangan niyo ba magparitoke ng ilong para maging born again Christian? Kailangan niyo ba magpatanggal ng mga wrinkles? Magpalagay ng dimples kaya? Para maging patawag na born again Christian? It should not be. It should not be. And totally should not happen. Yung believers in Christ, sa illustration, bear the mark of a new creation, signifying their transformed, totally na bagong buhay. Ayun. Yan bang gusto niyo mangyari sa inyo bilang mga born again Christians? Gusto niyo ba yung sa taas, surgical beauty? Pagbabago, transformation, reformation, and the outside surface, o yung inner side nyo? Very good. Ay, sorry, bakit nawala? Yan. Yan ang kailangan natin. Beauty of the heart and mind. Amen. So as Christians, as born again Christians, we should always have the beauty not only outside, but more so the beauty of our heart and mind. And that is what God wants us. Hindi nidha, yun ang gusto ng Diyos para sa atin. Nagawin natin bilang mga mananampalataya. Alright. Number 4 na tayo. Dalawa na lang. Matatapos na. The process. Proseso ng pagbabago, transformation. Kuya Nick. Diba? Papasa na Kuya Nick. Yung number 1. Renewal. Laksan mo Kuya. Renewal of the mind. Very good. Renewal ng ating mga pag-iisip. Ano ba ma-renew? Sabi sa Romans 12:12. Ano kaya yung Romans 12:12 na to? Okay. Romans chapter 12 verse 2 urges believers. Sino ba yung believers? Tayo. Okay, tayo. Tayo mga mananampalataya. Urges believers not to conform. Ha? Iba yung conform. Sorry, transform ha? To the patterns of this world. Huwag tayo mag-compromise sa gusto ng mundong ating ginagalawan. Ng mundong ating tinitirahan. Ng paligid at surroundings na ating kinabibilangan. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. The Lord doesn't want us to have the confirmation to our world. Ano kaya ang gusto dito ng Panginoon? Yan yung ba gusto niya? Di ba? Ang sarap. Sarap ba yun? O hari ka, badok. May sabi dito, bad people doing bad things yan. Mga gusto niya? Yung compromise with the world. At yun, ang hilig kaya doon, di ba? Pag napunta doon tayo doon, ang sabi di ba, Pastor? Dahil tayo ay hindi nag-surrender ng souls natin kay Jesus, hindi tayo gumagawa according to His rule or decree, kahit isang patak ng tubig, hindihan tayo. Gusto niya ba yan? O, paano gagawin natin? Ang gagawin? Ay, wala makasagot, guilty. Mas bago. Mag-transform. Be a blessing sa ating kapwa-tao. In accordance to our Jesus Christ decree, rule, or law. Amen. But, ngunit, diba? To be transformed by the renewing of the mind. So yan na ito. This involves aligning our thoughts, ating isip, with God's truth, sa katotohanan ng ating Panginoon. Natin i-align na lahat ng ating ginagawa ay dahil batas ng Panginoon ay tama, totoo. Walang pagsisinungaling, walang pagyayabang. Ayan, dapat ganyan tayo. Always think of God. Hindi doon sa sin. Kasi pag you always think of God, it's very impossible for you to committing sin. Amen? Sige, isipin nyo yung mamaya magko-coffee ako at chichismisin ko yung kapwa ko. Yung kasalanan yun. Mamaya ay magaganto ako, magiinom ako para malasing ko yung kasama ko.
Kasalanan yun. Amen. The process of transformation. Okay, number 2, role of the Holy Spirit. So sabi sa Ezekiel 36:26, bilisan na natin. Baka inaantok na kayo. Naantok na ba kayo? It speaks of God giving us a new heart and spirit, enabling us to follow His decrees. Sinasabi ko, follow His rule. Kung ang batas ng Pilipinas ay dapat natin sundin para hindi tayo mabilanggo, ma-sanction o makulong, mas katakutan natin ang batas ng Panginoon. Amen. Kasi ang spirit natin na nakataya dyan. Amen. The Holy Spirit empowers our transformation. Lagi nating palakasin ng Holy Spirit ang ating pagbabago. Hindi lang sa itsura, kundi sa ating puso at gawin bilang mga believers or Christians. Yan. Ganyan na, diba? Lumaki ka na. Lumaki na yung puso mo, hindi yung ulo. Pag lumaki ang ulo, ay mayabang ka niya. Pero yung puso, pag pinalaki mo, ibig sabihin, your heart wants to help, to be a blessing to other people. Tama ba? Ano ba yung sasabihin, Kuya? Mate. Okay, the process of transformation. Ongoing sanctification. Pag sinabing sanctification, ano kaya yun? What do you mean by sanctification? Sige nga mga kapatid. Sanctify. What is sanctify in Tagalog? From the root word sanctify. Always, Papa, pakumbaba or pagpapa... sanctify. Hindi kinakanta natin yan. Oh Lord, sanctify me. Pagpapaka, Banal. visit. Banal. Yun. Pagpakabanal. Pagpapakabanal. How to become holy. Okay? Sanctify me. Diba tayo, oh Lord, sanctify me. Diba? Pagpapakabanal. Ongoing. May process yun. Hindi pag ngayon mo lang tinanggap si Kristo, kinabukasan, banal ka na. Di instant, noodles. Instant noodles. Kape ka na agad, instant coffee. Hindi ganun ka-instant. It undergo process. Yung transformation natin. Yung pagpapakabanal. Yan ang pagpapakabanal. Sabi sa, bakit Pastor? Sa Philippians 1 and 6. Narataw si kaibigang John. Pastor John. Philippians chapter 1 verse 6. Ang sabi dito? Assures us that God who became a good work in us will carry. Ano nadadalhin? Super carry? No. It on the completion. It will carry on the completion. Diba? Diba? Constant practice makes a habit, and a habit leads to perfection. Tama ba sinabi ni Sir? Ni Master? Diba? So makakaroon ka ng perfection if you are continually doing good things in accordance to God's decree or law or rule. So, transformation is a continuous process. Kung ang learning, sabi nga sa foundation of education, is a continuous process as long as you are breathing, as long as hindi pa rin dumarating sa pagkaulyanan ng utak mo, then you still have a room to improve your intellectual aspect. Am I right? Same thing sa ating spiritual aspect. As born again Christians, we should have a continuous process. Tama ba sinasabi ko? Naintindihan niyo? Ayun na! Ayun na! Ang sinasabi sa Philippians. How to share your faith. Pag lagi kayo nag-share ng faith, di magiging kasanayan nyo na, magiging habit nyo na, parang uhaw na uhaw kayo ngayon. Diba? Pag ginawa nyo niya hanggang magkaroon, mag-lead na tayo into perfection. Godly-like manner. Tama ba, Tata? Amen. To be salt and light. Ayun, dapat daw tayo maging Salt and light. okay, salt and light. Asin at ilaw. Okay, hindi lang ng ating tahanan, kundi ng mundo ang ating ginagalawan. Praise God! God is good! All the time God is good. Thank you. Alright, application na tayo. Paano natin i-apply yan? Of course, number 1, engage in spiritual disciplines. Na-discuss yan kanina ni Kuya Carol. Such as ano kaya? Number 1, of course, kailangan natin manalangin. Continuous process eh. If we always pray, unti-unti, lumalalim ang ating ugnayan, relasyon kay Jesus. Yan. Yung manalangin ha, yung Panginoon, ibigay mo sa akin ng ginto, bukas mo lang gano'n. Puro gano'n. Puro material na bagay. Ipanalangin niyo din yung kapwa niyo.
Kung kayo gusto nyo yung ginto, gusto nyo ng pagkain masarap, panalangin nyo rin yung kapwa nyo. Kahit sa panalangin, i-share nyo yung blessings. Tama ba yung mga ito? Tama ba yun? Huwag nyo sa sarili nyo lamang. Sabi ng Panginoon na, hindi ko bibigay sa'yo, madamot ka. Hanggang sa panalangin, sarili mo na. Ang alam mo lamang pronoun, I and me. Gamitin mo naman minsan ng we, us, sa pronoun, di ba? Pangit yung I and me lang, ha? I, Lord, Lord, me. Ganun. Lord, give us the food. Ang kinakain namin ito, yan, maranasan din naman mga kababayan namin, hindi nakakalasap ng ganitong pagpapala. Mga ganun ba? Pag nagdadasal tayo. Hindi yung para tayong aso na pagkakita ng pagkain sunggap agad. Ipag-pray natin ito. Na malasap din mga kapwa natin, lalo mga naghihirap. Panulain natin sila, huwag yung sarili rin natin. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Bible study, share the Word of God. Ano mga actuation, mga dapat natin gawin para magkaroon tayo ng transformation bilang Christians. Fellowshipping, very important. Social life. Natin kailangan, yung socialization natin via fellowshipping. Yung ginagawa na, evangelization, yan. Pinag-uusapan na tungkol sa kung paano magiging mabuti yung kapwa. Pero hindi natin masasabing fellowshipping kapag nagkumpul-kumpul kayo, pag-usapan ninyo itong tao ito. Number one, tatanggihan nyo yan. Huwag kayong lalapit diyan ha, kasi mangungutang yan, hindi mo pabayad dyan. Huwag yung kusiraan, huwag yung nasunin ng kapwa nyo. Diba? Ginagawa nyo pa sila ng pagkakato para magkasala doon sa isang tao na hindi naman niya kakilala because of your communal way of literature. Yung mga hair side. That's a big no-no sa mata ng Panginoon. Diba, Pastor? Amen. Yan, dapat ganyan. May fellowshipping tayo. Okay? Pag-fellowship, pagsamba sa Panginoon, mag-akay kayo. Ha? Huwag kayong magtulak. Hindi mag-aakay, baka tapos aawayin mo. Yun. Madadapa yun. Matatalisod yun. Okay? Show your holiness. Show your God-like image. It's not only your physical features, as what I've said. It should not be aesthetic. It should be from within. Sa puso. To facilitate yung proseso ng ongoing transformation. Yan lang naman ang mga basics. Basic lang yung gawin kung talagang nanamnamin natin. Kung talagang itadigest natin, kung talagang kakainin natin. At number one, syempre, mahalaga, sa buhay. Kaya nga, walk through your faith. Yeah? Act on what you are preaching. Hindi yung magaling ka lang magsalita, pero hindi naman nakikita sa iyo yung sinasabi mo. Bulaan ka ang tawag doon. You are a false prophet. Yes. Okay, walk the talk. Sabi nga sa English. Di ba man? Alright. Yan, number 5 na, matatapos na. Change desires. Bisan na natin. Alam ko na kayo. Okay, as new creations, our desire shift. Okay? From self-centeredness. Pagiging ano ka self-centered sa Tagalog? Iginit na yung sarili ka? Yan? Yan, kaya? Okay? Self-centered. Laging tingin mo sa sarili mo. Ikaw ang magaling. Ikaw maganda. Ikaw na lahat. Ikaw na ang Diyos. Ikaw may ikaw na din. Parang ganon. Huwag ganon. Huwag self-centered. Kung masyadong mahal mo na yung sarili mo, katulad yan, ganyan ba kayo? Ang tingin mo ikaw ang hari, tapos wala kang pakialam nung sa ilalim mo, kahit tungtong-tungtungan mo, nasasaktan mo na, dahil dalahira ang bibig mo, dahil basta ka na lang magsalita, nakakasakit ka na pala, hindi mo alam. As Christian, we should know how to assess ourselves, how to do things in accordance to His decree. Hindi magandang tingnan na tayo ay mga born-again Christians, pero lumalabas sa ating bibig, nakakasakit ng kapwa. It should not be. God doesn't want like it. Hindi gusto ng Panginoon yan, di ba, Pastor? We should not be like that. Masyadong ang taas ng tingin mo sa sarili mo, di mo alam, inaapakan mo na pala yun, iuhulog mo na sa bangin, ganyan ka ba? Bilang born again, huwag ganon. Huwag ganon, di ba, Roxanne? Huwag ganon. Kung ayaw mo masakyan, sabi nga, huwag kang manakit. Do not do unto others what you do not want others do unto you. It's a biblical term. Sama ba yung sabi ko? Amen. Tamaan ng tamaan, pero kailangan natin sabihin to. Okay? To what? God-centeredness. So nasa center natin ng Panginoon, seeking to honor Him, purihin siya
sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Praise God. Dapat ganyan tayo. Ito nyo, nasa gitna si Lord, oh. God, ito yung bahay, ito ang pera, relasyon, mundo. Hayaan mo nasa sentro ng Panginoon, yung mga aspektong yan ng buhay mo. God promises, hindi ka maliligaw, kapatid. Makakaiwas ka sa mga kasalanan. Because everything you do, you put God in the midst of this. Your relationship, your partner, your wife, whatever, to Christ. Okay? If you have a strong heart, lumatag yung sahod, pray to God. Pagpapagod sa iyo, saan ko kakis ka? God, answer your prayer. Then yung bahay, God rin. Lahat ng activities natin dapat nasa sentro si Kristo. Kapag nakasentro si Kristo, we are aligned in our goal and purpose. Amen. Yan. New purpose. Sabi sa 2 Corinthians 5:15, it states that Christ died for all. Tama ba? Namatay si Kristo sa lahat. Sa ating lahat. That those who live should no longer live for themselves. Huwag kayong mamuhay para sa sarili nila. Sabi nga kanina, huwag maging huwag nakasentro lang sa sarili mo, no? Huwag mong isipin ikaw lang ang tao sa mundo. No? At ang iba'y mga hayop na. Hindi mo ganun. Tao din sila. Okay? Diba? Ako lang ang tao sa mundo, ha? At yung sa iyo hayop, ay ganun. Okay, huwag kayong self-centered, no? But for Him, yun. For Jesus. Our purpose is to now to live for Christ and fulfill His mission. And that's what the mission that wants God to us. Sabi nga dito, our purpose is now to live for Christ. Mabuhay para kay Kristo and i-fulfill ang kanyang mission. Ano ang mission natin? Magpautang para tumubo. Ano mission ninyo? Spread the word of God. Of course, spread the word of God. And that is our mission as Christian. To spreading the word of God, maging mabubuti at matutuwid na mamamalakaya ng salita ng Diyos. Amen. Impact on relationship. Ano ba kaya ang impact ng pagbabago natin? Okay. Being a new creation affects or impact how we relate to others. Yan. Diyan na pumapasok yung socialization, yung forgiveness, and reconciliation. Amen. Okay? Yun. Mahirap gawin, but that is a requirement. That is imperative. That is very crucial for us to have that kind of thinking and belief bilang mga Kristiyano. Okay, living sa new creation, impact relationship naman. Okay, witness to the word. Malapit na matapos. Our transformed lives serve as a testimony. Yan ha. Serve as a testimony to the power of the gospel, drawing others to Christ. So paano tayo naging talas? Nating sa sarili ko, napakagaling ko. Sabi magkakapatid, ako lang ang cum laude. Ako lang, with humility, ako lang ang valedictorian. So ang taas-taas ang tingin ko. Ang tingin ko sa mga ate ko, may ulo. Oh, sa akin lang kayo umaasa nung araw. Marami akong pera alam ko sa ko. Ganyan tingin ko dati. When I was not yet acknowledging and nakakilala pa si Kristo. Pero mula noong 2011, hindi pa na ganun pagdali. Okay? Unti-unti. Nakita na ang pagbabago. Na hindi na ako nagmumura. Napakalutong ko magmura nung araw. Talagang malutong pa sa popcorn. At talagang very proud talaga ako as a former instructor. What will you expect sa isang English professor? Ang sagot sa akin ko, ma, nung nag-aaral ako, hinila ko sarili kong buntot, hinahin yung buntot ninyo, magtrabaho kayo. Ganyan ako dati. Pero ngayon, di ba ate, let's go down sa Romblon. Tayo, enjoy tayo. Di ba nakikita na nila that you are sharing your blessings. Dapat ka naman. Okay? Yun ang gusto ng Panginoon. Makita sa atin. Sa ating mga galaw. Okay, yung application na. Reflect on areas where your life Yakapin. yun. Yakapin ninyo ng mahigpit.
ang inyong bagong buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga born again. Paano paraan? Okay. Call to action. Kailangan yung mag-act. Ate, parang nagre-rema sa yung sinasabi ko Nabe-bless ka ba? Ang katabi natin tata, mataman siyang makinig. Nagre-rema? Yan yung sabi, call to action. Embrace your new identity as a new occurred within you. Mamuhay kayo. Pakita sa inyo ang transformation na naganap sa inyo. May nagaganap pa sa inyo? Baka mamaya, sayang lang ang pagod ni Kuya Justin. Sayang lang yung bibig na binigay sa akin ng Panginoon. Paglabas nyo, wala naman ng rema, hindi rin nakita. It's useless. You can't consider yourself as born again. Tama ba yun, Ate Tata? Dapat mag-reflect. Hindi lang salita, kundi sa gawa. Okay. Pasensya. Okay? Hindi tinapay na pasensya. Okay? Kailangan natin ng patience. Sabi kasi this, patience is a virtue. Bilang mga mananampalataya, bilang mga born again, habang tayo lumalapit, naglilingkod sa Panginoon, dyan maraming mga tukso, dyan maraming mga satan na tayo ay sinusubukan. Pero, pagpasensyahan natin ang mga makamundong kasalanan iyan dahil tayo ay lalayo kay Kristo. Okay? Be patient with yourself and trust in God's work within. May one sa ating pagkatao, sa ating puso. Amen. Amen. Okay, my brothers and sisters in Christ, try niyong i-assess ang inyong spirituality. Pag na-assess natin yung ating spirituality, diyan natin mararamdaman yung ating connection sa ating Panginoong sa Kristo. Dapat ganyan, di ba? Kapag tayo nag-aaral, ng teacher, mayroong assessment para malaman ng teacher kung itong aking estudyante ay minatutunan. Ganon din ang Panginoon sa atin. Tinanggap mo ang Panginoon, i-assess ka ng Panginoon kung paano mo siya nakilala. Mag-compromise ba tayo sa word? Hey! Mag-compromise ka sa word bilang born again Christian? Mag-compromise? Conform ba? No! But amen! Mag-compromise kayo sa worldly desires? My God! No. Okay. Transform. Yan, tapos na to. Shaped by worldly or external influences. Tapos na to. And change from within through God's power. Sana mayroon tayong natutunan. So, guys, tayo na tayo po. Tayo magdasal na. Ang pagbibigay, when we see tithes, that is the 10%. Kaya lang, sa Bible, we have the Old Testament and the New Testament. Sabi ko sa Old Testament, ang pagbibigay daw po, iniibig ng Diyos, ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Alam niyo po mga kapatid, ang pagbibigay, isang uri rin po ng pagsamba. Hindi lang po ito ay panalangin, hindi lang po ito ang pag-awit na gaya na ginawa natin kanina. Ang pagbibigay ay isang uri din po ng pagsamba na kaya natin mapasaya ang ating Panginoon. Bigay mo tayo ng isa ay ang sa kanyang mga inani. Ngunit saan? Saan yung kinalugdan ng Panginoon? Yung bukal sa puso. Ito yung inalay na hayop. Now, tayo bilang isang individual, ano ba yung kaya natin ibigay na makakapagpasaya sa ating Panginoon? Katulad din ni Abraham, di ba? Inaalay niya din ang kanyang anak. Ang tagal niyang ipinagdasal na magkaroon siya ng anak. Ngunit, dahil sa pagiging mabuting anak ng Diyos at tagasunod ng Diyos, hindi niya alintana sa kanya ang ibigay niya ang kanyang anak. Why? Siyang mabuting anak. Hinuntog siya ng Panginoon at anong inalay niya? Ay ang isang tupa ng katulad ni Abel. Mapapansin niyo po mga kapatid ang pagbibigay noon sa bawas ng kasalanan ay mga hayop ng tupa. Dugo ng tupa.
Sino din ang nagbigay sa atin ang pagiging born again? Ano ba yung pagiging born again? Hindi dahil sa ipinanganak ka sa sinapupunan ng iyong ina, kundi binago ka ng pagbabago. Kung ano man yung ikaw dati na makasalanan, na napakagaling magmura, na napakagaling magsinungaling. Sabi nga kanina dito, example dito, kung nasaan kayo magaling ka magmarites. Hindi lang yun. Kailangan mo rin mapagkumbaba. Napakahirap ang isang Kristiyano ang i-judge mo siya. Nakita mo siya in person, na nakita mo physically, pero hindi mo siya kilala, pero ginans mo rin siya. Kasalanan din po yun, mga kapatid. Kahit ano pa man siya nakikita mo sa pagkatao niya yan, pero sa buong pagkatao niya, hindi mo siya kilala. Hindi, wala tayong karapatan husgahan ang sinuman. Wala tayong karapatan. At husgahan mo siya na masama siya. Napaka-importante po yun. So, ano ang kaya natin ibigay bilang isang mananampalata? Ang ialay natin ang sarili, ang pagiging mabuti. Katulad na ginawa ni Jesus Christ, ang inalay niyang sarili. Ang pagpapako sa cross para lang sa ating mga kasalanan. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang mo. Was blind, but now I see.